Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang epekto ng mga policies ng Trump administration sa seguridad ng ating bansa ngayon, sa foreign policy na sinimulan ng administrasyon ng Marcos Jr. Okay, ito, tuliro, aburido na ang ating gobyerno, lalo na yung mga EDCA sites natin, yung ipinagmamalaki na ironclad commitment ng US government para tulungan tayo, wala na. Kasi nag-iba ng administrasyon eh. So, kumusta ang EDCA sites? Tutuloy pa ba? Na i-develop? Ano na? Okay. Ito po, very sweeping executive order sa CNN na balita. US freezes almost all foreign aid. Hinto ang pagtulong ng US sa kanilang mga tinatawag na alyadong bansa. Military aid, the health aid, socio-economic, all forms of aid, pinahinto. Dalawa lang ang exempted. Nabasa ko sa article na ito. Israel lang at Egypt. Yung Ukraine parang nire-recommend na baka ma-exempted din. Kaya lang, ang siguradong exempted, Israel and Egypt. Pilipinas, exempted ba? Hindi. Okay, basahin ko lang ha. Kasama ang Pilipinas na na-freeze o halt lahat ang tulong ng Amerika dito sa ating bansa. Okay. CNN News. Basahin ko. The US State Department has frozen nearly all foreign assistance worldwide, effective immediately, days after President Trump issued a sweeping executive order on Monday to put on a hold on such aid for 90 days. Okay. Secretary of State Marco Rubio sent a cable sent by CNN to all U.S. diplomatic posts on Friday, outlining the move, which threatens billions of dollars of funding from the State Department and the U.S. Agency for International Development for programs worldwide. Foreign assistance has been the target of ire from Republicans in Congress and Trump administration officials. But the funding accounts, okay, so yun na. So nabasa ko dito, ang exempted lang is Israel and Egypt. Tuloy pa rin. Pati Taiwan, kasama, stop ang foreign aid sa Taiwan. Although ang Taiwan, naman nila, mayaman man ang Taiwan, kaya naman. So, kumusta ang EDCA sites? Maapektuhan ba? Nako, merong in-interview na DFA officials. Pakinggan natin. Hindi daw maapektuhan. Ito ang balita ng ano. No, I wouldn't. I don't consider. It's not part of that aid package that they're talking about. Kasi, ibig sabihin, hindi tatanggalin yun. If you mean that the fees will affect the EDCA sites, no. They would not suddenly abandon the EDCA sites. No. In one sentence, they know the importance of EDCA for the interests of both the US and the Philippines. There is a regular aid that they provide. Pero, that we're still talking to the Americans about that, so I can't give the exact data. But freezing is not a permanent freeze. Now, the reason why Egypt and Israel are always exempted from that is because of the Middle East situation. Alam na natin yun nung pa eh. Naalala ko nung may basis sila dito, and yet mas malaki yung bigay sa Egypt and Israel because it's very important that those two countries maintain the peace. That, no? So, right now, economically, we have a lot of partners. And while the U.S. involvement in our economy as a trading partner is still very high,
I think, even with the freeze, it's not like it's going to severely affect us. Kasi, maliit lang naman yung 8 packages right now. No? Well, the importance for relations are people ties, and certainly the mutual defense treaty. Okay, so ako gusto ko na ma-modernize ang ating armed forces. Gusto ko na mapalakas ang ating depensa. Kaya lang ayoko na aasa tayo sa Amerika. Ang maganda yung sinimulan ni PRRD noon na nag-modernize tayo, talagang naglaan ng pundo para makabili ng bagong kagamitan. Kaya lang hindi tayo umasa sa Amerika. Umasa tayo sa ating sarili. Ito ngayon, 2025 budget, binawasan ng 10 billion ang AFP modernization. Ano pa yan? So, kung ako niyang tatanungin, maapektuhan ang EDCA sites. But it does not mean na hindi natin palakasin ang ating depensa. Palalakasin pa rin natin. Yung darating ang panahon na maging self-reliant tayo, na hindi tayo umaasa sa Amerika o kahit anong bansa. Yun, we'll stand on our own. Okay? So, sa ngayon po, napakaliit naman ang suporta ng yung Biden administration. Napakaliit po ang suporta na natatanggap natin, especially yung military aid. Sinsilyo lang, kumpara mo doon sa Taiwan, sa Israel, sa Ukraine, sa Egypt, napakaliit. So, nung panahon ng Biden administration na kunuhay, ironclad commitment, napakaliit yung suporta. How much more ngayon na ang Trump administration ayaw niya ng giyera. May nabasa kong article na US does not support the independence of Taiwan. O so, anong ibig sabihin nun? Ayaw ng US makipagyera sa China dahil lang sa Taiwan. So, yung mga EDCA sites, lalo na yung dinagdag, para naman yan sa suporta ng US operations in case na magkagulo sa Taiwan. So, ano pang aasahan na? Huwag na po tayong umasa sa US. Umasa tayo sa ating sarili. Meron tayong pera, may pundo tayo kung gusto lang na inuuna ang AKAP, inuuna yung mga insertion sa mga DPWH. Paano tayo ma-modernize? Okay? So, bantay natin, 90 days na freeze. Sana ma-realize ng ating mga government leaders na wag na tayong umasa sa ibang foreign power. Kaya nating i-modernize ang ating defense na wag aasa sa Amerika o alinmang superpower. Okay, mga kaibigan, salamat. Palagi akong nagpapasalamat at the end of my video. Yung tulong nyo, yung panunod nyo sa ating channel, yung income natin na ibabalik natin sa nangangailangan. Pinili natin ang Talandig tribe ng Bukidnon. Tinutulungan natin sila. Nagbibigay tayo ng libreng yero at pako para maayos ang kanilang sira-sirang bahay or makapagpatayo sila ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa inyong tulong. Yun. Tatay, mo na ni ang inyong balay? Oo, mo na ni inyong balay. Tanaw nato. Muna ni ang ilang balay gyud in town sa duha ka tigulang. Muna ni siya. Ang ilang katuluganan diya lang gyud in town. Butang lang in town nga mga kawayan. At least nga makahigda sila. Ug ang ilang atop silupin og sako in town. Nagpasalamat sila nga naay nakaduol sa nakakita silang balay nga ingon ani gyud nga nagkalisod gyud sila. Iuta in taon nga gikuanan lang og kahoy aron sila nga makatulog lang. Ang ilang sulod, ang ilang mga sinina muna ni siya. Ang ilang atop nga trapal buslot na. O tan-aw nato nga luoy na gid sila. Nga kahimtang nila ang mo nilang mga
balay nga atop nila nga trapal. Nagantos in town sila sa kalisod ang ilang higdaanan, ilang galon ug ang ilang galon isa ka buok ug kini ilang higdaanan sala nila. Ilang atop nga silupin ug makita nato nga lisod gyud ning duha ka tigulang in town. Tatay, muna ni ang imong balay. Matagaan ka o giro o unsa ang imong ikasulti? Nagpasalamat ko sa Ginoo kay naay nagtan-aw sa amo nga mutabang sa among kalisod. Abay ko na. Labi na sa kanang picture tube. Oo. Sa gatanaw sa YouTube. Nagatanaw sa YouTube. Oo, YouTube. Oo. Nagpasalamat mi anak. Oo, nga sila makatanaw sa inyong kalisod. Sila makatanaw sa among kalisod. Oo, nga makatabang. Makatabang sa among kay walay among pinangitaan sa kuwan kanang bahin sa ibalay. Oo, kay mga tigulang naman mo nanay ba? Abay mo nanay ni tatay. Oo, abay mo. Ay, kaulaw kay mga tigulang na mo. Oo. Oo. Pagkitabang man ta sa kuwan, tao nga maluoy sa ato. Oo, sa maluoy sa inyo ha. Oo, mag-ampo lang mo sa Ginoo gyud. Oo, og sa gatanaw sa YouTube nagpasalamat ka tatay ba? Nagpasalamat ko sa gatanaw sa YouTube. Oo, YouTube. Oo. Kamo ni nanay. Nga mo na ni ang inyong balay in taon. Oo, mo na gyud ni. Trapal ra gyud in taon. Trapal ra gyud in taon. Nagkalisod-lisod gyud mo. Matulog mo tatay, diya na gyud mo. Oo, diya ra gyud. Wala may lain katulugan. Mo na siya, wa na magid ninyo lain nga katulugan. Mo na gyud na. Mo na gyud na inyong balay. Mo na. Sige tatay, matagaan ka og giro og nanay. Salamat. Sige. God bless. Sa amo nga lugar mo tabang. Sige.